Magandang hapon po sa ating lahat. Buksan po natin ating mga Biblia sa Epistle of 1 John. 1 John chapter 1, verse 6 and 7. 1 John chapter 1, verse 6 and 7. So, babasahin ko po, sundan na po na inyong mga mata. Sabi ng 1 John chapter 1, verse 6 and 7, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Let's pray. O magdakila, makapangyarihan sa lahat, magpapasalamat po Ama sa inyong banal na salita na aming nabasa. At muli po Ama, nagpapasalamat po kami sa ikabutihan. Muli po kami nakapagtipon upang patuloy Ama na makapakinig ng inyong banal na salita. Muli po kami turuan Ama ng inyong banal na salita sa hapon. At muli po Ama, kahit ito patuloy ang magbigay sa amin ng knowledge at patuloy Ama na maging guidance sa amin sa magitan ng God of Spirit upang patuloy po namin Ama maunawaan, matutunan, may apply sa aming buhay ang aming mga malalaman sa hapon na ito. Ama, pagpalain niyo po kami at patuloy niyo po kami bigyan ng tulong. Ama, binabalik po namin sa inyo po karangalan. In Jesus' name we pray. Amen. So, itong Epistle of John, alam natin na sinulat ni Juan, John the Beloved, para sa mga believers na nasa Church of Ephesus. So may kita natin dito na itong si John, itong Epistle of John, ito yung sunod na sinulat ni John after niya isulat yung Gospel of John. So masabi natin itong Epistle of John is naisulat niya between 90 to 95 AD. So may kita natin dito na dito sa verse 1, verse 2, verse 3, verse 4, may kita natin dito na binigyan din John yung about doon sa Gnosticism. Kung ano ba yung Gnosticism, para maunawaan ng mga believers at para malaman, maging aware sila na ang Gnosticism ay dahan-dahang nag-create o pumapasok doon mismo sa simbahan, doon mismo sa congregation. Kaya makikita natin na itong si John, binigyan niya payo, binigyan niya ng ito makikita yung mga verses na binigyan ni John dito sa mga believers na nasa Ephesus. So makikita natin na ang pinagkaiba ng sulat ni John, yung Gospel of John, dito sa Epistle of John, is yung the Gospel of John, sinulat ni John para sa, makikita din, para din sa Ephesus, pero yung pinaka-purpose ng pagsulat ni John, the purpose why John wrote the Gospel of John is given in John chapter 20 verse 31. So, sinabi dito sa John chapter 20 verse 31, but these are written that ye might believe that Jesus is Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through His name. So, ang pinapoint natin dito is yung that ye might believe. So, ito yung purpose ni John kung bakit sinulat niya itong Gospel of John, that ye might believe. So, makikita natin na ang Kristiyano, before siya ma-save, ano kailangan mo niyong gawin? So, ang manampalataya. Magsisi ng kasalanan at manampalataya. So, makikita natin dito na after sulat ni John, ang Gospel of John, makikita ang sulat ni John, yung Epistle of John. So, makikita natin dito yung about naman so the purpose why John wrote the Epistle of 1 John is given in 1 John chapter 5 verse 13. So tingnan po natin dyan, 1 John chapter 5 verse 13. So sabi ito, these things have I written unto you that believe on the name of the Son. So nanampalataya na sila, naniwala na sila, o nagsisi na sila ng kasalanan. So may relation na sila sa ating Panginoon sa Kristo. That ye may know, so yon, that ye may know that ye have eternal life, that ye may believe on the name of the Son of God. So, that ye, doon sa isa, sa Gospel of John, that ye might believe. Dito, that ye may know. So, yung word dito na know comes from the Greek word gnosis.
So, Gnosis. Dito sa Epistle of John, may dalawang Greek word na ginamit main Greek word na ginamit si John. So, yung una ay Gnosis, yung ikalawa ay Ido or Oida. So, itong Gnosis na to, ito yung which means knowing personally, intimately, and experientially, and the result is love. So, ibig sabihin, yung Gnosis, ito yung nalaman mo yung tao dahil meron kayong personal na relation. Meron kayong relasyon personal, nakilala mo siya dahil, may intimate kayo na relation. So, dito sinabi ni John sa 5 verse 13, "These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know." No, yung nung dyan is Gnosis. So, no, ibig sabihin, meron na silang relation sa ating Panginoong Kristo. So, may isa pang Greek word na ginamit si John dito, is yun naman yung Ido or Oida, Ido. So, ang Ido naman, ito naman yung head knowledge. So, nakita ko siya, ganun pala siya malamit. So, yun. Yung knowledge na yun. Nakilala ko siya dahil magkatabi yung bahay namin. Di kaya, kung ipapa sa akin na kung ano ba yung itsura niya. So, ito siya. Tuwing linggo, naalis siya dyan sa bahay nila. Hindi ko alam saan napunta. Pag nakadamit siya na maayos, baka nagsisimba. So, yun yung knowledge, head knowledge na alam mo. So, in other words, yung knowledge na yun yung knowledge lang na maaring wala ka pang relation sa Diyos. So, pero itong knowledge na ginamit dito is ikaw ay meron ng relation sa Diyos. So, yung pinakaiba ng Gnosis, o yung tinag Gnosko at yung Ido. So, dito makikita natin na sinabi ni John dito sa verse 6, "If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin." So, isipin natin na during the time of John, merong mga Gnosticism. Yung mga Gnosticism na to, they're questioning yung pagiging tao ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ba tao siya? Si Jesus ba nagkatawang tao? Ang Diyos ba nagkatawang tao? Yun. Ang kanila, nagkatawang tao ba ang Diyos? Ang katawan is makasalanan. It is depraved. Makasalanan. So, ibig sabihin, corrupted ang katawan natin. Ito yung nagiging dahilan kung bakit ang tao ay patuloy na nagkakasala itong katawan. So, maaari bang ang Diyos ay magkatawang tao? So, yung tanong nila. So, sinagot dito dyan na narinig nila, nakita nila mismo ng kanilang mga mata. Na-observe nila na ang Panginoong Jesucristo, siya yung Diyos na nagkatawang tao. Kasi sinabi nga ni Pablo sa Timothy, God manifest in the flesh. So, itong Gospel of John is sinulat ni Juan para malaman natin yung eternal life. Itong First John, sinulat ni John upang malaman natin na we are secure, yung assurance ng ating kaligtasan. Na tayo ay saved na. Dahil tayo ay saved na ngayon, so binigyan ngayon ni John ng diin yung kung paano ba dapat yung magiging buhay natin bilang saved. So isipin natin yung pinaka-makikita natin dito is yung katawan mismo. Yung katawan natin, makasalan ng katawan natin. So, ibig sabihin na makasalan ng katawan natin, ito yung example, ito yung binigay ni John dito na yung mga Gnosticism, naniniwala sila na makasalan ng katawan. At walang may dudulot na kabutihan yung katawan. So, pero dito makikita natin kung paano ito i-detail dyan mamaya. So, yung two main Greek words na ginamit ni John dito is magbibigay tayo ng isang example dito sa 1 John chapter 2 verse 29. So, example ito. So, ito sabi dito ni John sa 2 verse 29, "If you know that He is righteous, you know that everyone that doeth righteousness is born of Him." So, dito, yung know dito, dalawa yung ibig sabihin. Dalawang know. Yung know na yan, magkaiba sila ng Greek word na kinuhanan. Yung isa, ginosko, if you know
yan ay ido. Ibig sabihin, no head knowledge. If you know that He is righteous. So alam mo, nabasa mo, kaya nalaman mo, head knowledge. Ye know, yung know dyan, ginosko, that everyone that doeth righteousness is born of Him. Yan naman yung tinatawag natin, meron kang close, intimate relationship sa ating Panginoong Kristo. Yung know dyan. So, may kita natin dito na yung believe is prominent siya sa Gospel of John. So, sa Gospel of John, 109 times siyang ginamit yung believe. Pero yung word na know is 63 times. Unlike dito sa Gospel Epistle of John, ginamit yung word na know 25 times kaysa paggamit ni John sa believe, which is 10 times. So may kita natin, mas maraming ginamit na word na believe si John sa Gospel of John kaysa know. So may kita natin ang dahilan kasi yung kapanahonan ni John, yung sunulat nito, is panahon na kung saan sa mismong simbahan may mga Gnostics. Yung mga tao na naniniwala na ang Diyos ay hindi pwedeng magkatawang tao. Kasi ang katawan daw ay makasalanan. So, there's a problem in the church at Ephesus during the time of John. They believe that knowledge is above all, but not the Scripture. So, knowledge, may head knowledge sila. Pero may saving knowledge ba sila? Wala. So, they believe, they love knowledge, but not godly knowledge. So, yan. Sasabihin nila na, yung katawan na yan, makasalanan. So, ang Diyos, hindi siya pwedeng magkatawang tao. So, sabi yan, problem solved na. Pero hindi. Ang sabi ng Bible, may kita natin dito, na ang God, na si Jesus, ang Diyos is manifest in the flesh. So, they are knowledgeable that they think it's okay to question the Bible and they think they're above God and His Scripture, His words. So, iniisip nila na kami, mas marami kaming alam kaysa mga normal na Kristiyano. Mas marami kaming alam. Kayo, alam niyo ba yung pangalan ng Diyos? Hindi niyo alam. Kami alam namin. So, sabihin nila yon. So, may mga nakaraan, sinabi ko na rin na may naging kakilala ko na Gnostic yung paniniwala niya. So, ang paniniwala nila, ng pangalan ng Diyos, hindi yun basta-basta malaman. Ang mga kaalam noon, sila. Bakit? More knowledgeable sila daw kaysa Kristiyano na nagbabasa ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, meron pa sila ibang pinupuhan ng sources. So, hindi sila naniniwala sa Bible. So, dito may kita, just sa verse 1 hanggang verse 4, may kita the reality of incarnation of Christ. Yung reality ng ating Panginoong Kristo ay maging tao. So, yung reality, kasi merong mga external at internal evidences na may kita tayo dito. So, yun, that Jesus is God, at the same time, He is 100% human. 100% God, 100% human. Jesus is Son of God, which is, yung sabi nga ng Bible, God manifest in the flesh. Then, yung sunod dyan is, simula dyan sa verse 5 hanggang verse 10 is yung reality of Christian fellowship. Yung Christian fellowship. So, ang fellowship, hindi siya magsisimula sa fellowship na magkakaiba kayo. So, ang fellowship, dapat common kayo. Common, fellowship, communion, koinonia. Ibig sabihin, yun yung Greek word, ibig sabihin, parehas kayo ng same mind. Yung paniniwala, may common kayong, nagtitipon kayo kasi may common kayong pinag-aaralan. So, yun. So, dito may kita natin sa verse 5 hanggang 10, verses 5 hanggang 10, may kita natin dito yung reality of Christian fellowship. Sa verse 3, kung makikita natin, yung fellowship with the Father. Sabi nga dyan, verse 3b, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Which is, sinasabi din dito sa verse 7, yan, sabi dyan, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us
from all sin. So, makikita din, yung fellowship is dapat may fellowship sa God the Father and God the Son. Then, makikita natin yung fellowship na to, fellowship na makikita natin dito, is yung fellowship sa kapwa, so the fellowship, kapwa believers. So, just have 6, if we say that we have fellowship with Him, so sinasabi natin, fellowship tayo sa Kanya, o meron tayong relation sa Kanya. Ang fellowship, magsisimula lang yan kapag meron kang tunay na relasyon sa Diyos. Doon magsisimula ang tunay na fellowship. So, sa verse 6, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. So, kung sinasabi natin na tayo ay merong relation sa Diyos. So, yung fellowship dyan, magsisimula siya sa relation. Hindi kayo pwedeng magkaroon ng fellowship without relation. So, the word fellowship comes from the Greek word koinonia. Ibig sabihin, sharing, partnership, participation, contribution, or unity of people with the same mind, sharing with the same faith or beliefs. So, same mind, parehas kayo ng pinaniniwalaan, then, mayroon kayong common, so fellowship ang tawag doon. So, the word fellowship was used by John 4 times dito sa John chapter 1. 1 John chapter 1. Dito na sa 1 John chapter 1, 4 times niya ginamit dito yung word na fellowship. So, verse 3, 2 beses sinabi dyan yung fellowship, that He also may have fellowship with us. Truly, our fellowship is with the Father. So, and with His Son, Jesus Christ. Then, sa verse 6, fellowship with that. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Then, ang last dito is yung verse 7, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. So, ang fellowship na to, magsisimula siya sa saving knowledge. Na tayo muna is magkaroon ng relationship sa Diyos. So, malaman natin yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Kristo, yung pagiging tao ng ating Panginoong Kristo. Isipin natin dito, ng may kita sa verse 1, chapter 1, is yung about sa pagiging tao ng ating Panginoong Kristo, na question ng mga Gnostic. Sabi nila, sige, sabihin natin na kayo Kristiyano, na save kayo. So, sabihin, Kristiyano kayo, na save. Then, paano yung mga katawan nyo? Makasalanan. Makasalanan yung mga katawan nyo Nagkasalanan dahil, sabi nila, dahil ang laman ay makasalanan. Ang problema, wala silang saving knowledge. So, hindi nila alam yung salvation, yung saving knowledge sa magitan ng ating Panginoong Kristo. Ang nakikita nila is yung panlabas na anyo ng tao. So, ito yung nakikita nila. Hindi na nakikita kung papaano yung pagbabago meron is dapat sa loob. So, sa loob ng gagaling, ng tinatawag ng saving knowledge. So, bago ma-save, saving knowledge and saving knowledge sa ating Panginoong Kristo. So, may kita dito sa verse 6, if we say, kung sinasabi natin, we have fellowship with Him, and yet, walk in darkness. Yung walk in darkness dito, ito yung continue na paglalakad o pamumuhay sa kasalanan. Walk in darkness. So, yung walk in darkness ito, yung continue kang namumuhay sa pagkakasala, sa paggawa ng kasalanan, then sasabihin mo, I have fellowship with God. Meron akong relationship sa Diyos kahit maglalakad ako dito sa kasalanan. Sabi dito, we lie and do not the truth. Wala sa atin ang katotohanan. So, pag nasa atin ang katotohanan, dapat hindi tayo naglalakad doon. Kaya yun ang ibig sabihin dito ni John, pag sinasabi natin na meron tayong friendship sa Diyos, pero patuloy tayo naglalakad sa kadiliman, patuloy tayo naglalakad doon sa kasalanan, nagsisinungaling tayo. So, dito makikita natin dito na itong walk in darkness, itong habitual walking or living in sin. So, ibig sabihin, patuloy ka naglalakad sa kamalian. Even na alam mo, alam mo o naririnig mo yung salita ng Diyos,
yung puso mo, sa puso mo hindi siya pumapasok. Bakit? Dalawa lang yan. Either backslider ka or unsaved ka. Bakit? Yung salita ng Diyos, isipin mo salita ng Diyos hindi papasok sa iyo. Believer, kung may relationship ka sa Diyos, napaka hirap isipin na yung salita ng Diyos hindi tumatagos sa iyo. Diba? Ang hirap isipin nun. So, dito, walk in darkness. So, sabi dyan, we lie and do not the truth. Nagsisinungaling tayo. Kung sinasabi natin, mahal ko ang Diyos, pero patuloy tayong lumalakad sa kasalanan. Nagsisinungaling tayo. Kaya sinabi dyan ni John, we lie and do not the truth. Yung lie dyan, may kita natin, ito yung pagdideceive natin sa ating sarili. Yung deceiving ourselves that we're living in holiness. Sabi, muhay mo sa holiness. Yung sa isip ko lang, namuhay ka sa holiness. Pero sa totoo, sa kasalanan ka. Patuloy kang namuhay sa kasalanan. Isipin natin na itong sa John, palagi nandito ni John, yung about sa ating salvation. Na tayo ay saved na. Na tayo saved na, anong dapat nating gawin after na tayo na saved? So, yun yung sundin yung utos ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, yung salita ng Diyos. So, we lie, deceiving ourselves that we have fellowship with God even though we do not have. Sabihin, may fellowship ko sa Diyos. Ka-fellowship ko ang Diyos, masaya ako kasama ang Diyos. Pero sa totoo, hindi. Bakit? You still walking in darkness. Yung darkness, palagi nag-represent yan sa evil. Yung evil, yung darkness. Evil. Hindi kailanman yung darkness mag-represent sa good. Yung darkness palagi nag-represent yan sa kasalanan, kasamaan, at iba pa, kasinungalingan. So yan, pagsisinungaling, we lie. So, ito yung we lie, yung nagsasalita ka, pero hindi mo isinasabuhay. Ito yung sinasalita mo, na sinasabi mo na ako ay sumusunod sa Diyos, pero yung buhay mo is taliwas dun sa sinasabi. Yun yung pagsisinungaling. So, darkness represent evil. So, may kita natin dito, yung walk in darkness, walk means conduct of one's life. Ito yung pamumuhay natin. Yung pamumuhay natin, yung pag-walk, yung walk, ito yung pamumuhay natin, yung paglalakad natin dito sa mundo. Yung conduct na meron tayo dito sa mundo. Kristiyano ka, saan ka namuhay? Kristiyano ka, anong ginagawa mo habang dito? So, sa panahon ni John, may kita natin, maraming mga Kristiyano sa panahon ni John na sinasabi nila Kristiyano. Pero, may kita natin na sa panahon ni John, even sa panahon ni John, may mga false convert. False na convert. Sige nyo na itong si Ephesian Church, may kita natin, church sa Ephesus, naging pastor si Timothy. Then, naging pastor si John. Pero after ilang years, yung church, bumagsak. So, may problema, di ba? So, ibig sabihin, yung narinig ng mga tao, umikot-ikot sa tenga, lumabas. Hindi siya pumasok sa puso, sa isipan. So, wala nangyari. After nun, kung ano yung sinabi ni Pablo, walk as children of light. Walk circumspectly. Sinabi ni Pablo, hindi na pinakinggan. Anong ginawa nila? Sabi nila, kaya sa Revelation, may kita natin doon na yung Ephesian Church, they left their first love. Patuloy sila, nasimbahan. Anong dahilan ba't nasimbahan sila? Para mag-glorify ang Diyos? Hindi. Para maging present. So, dito makikita natin, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Wala sa atin ang katotohanan. So, dalawang makikita natin dito, yung pag-walk sa darkness, then sa verse 7, yung pag-walk in the light. So, yung pag-walk sa darkness, ito yung sabing, we lie and do not the truth. Yung truth dito, 9 beses ni John ginamit dito lang sa 1 John. Then 25 beses niya doon sa Gospel of John. So, sa verse 6,
andito yung truth. Yung truth, ito yung tama. So, ito yung katotohanan. Then, ito yung lie. Kontra sila, ang truth, then yung lie. So, yung tao, ang pipiliin ng tao is yung lie. Na parang truth. Bakit di na pipiliin ng truth? Ang truth dito, makikita natin, if we say we have fellowship with Him and walk in darkness. Majority ng Kristiyano gusto ng fellowship with Him, but still, they are walking in darkness. Ibig sabihin walking in darkness, akala nila saved sila. Sabi, na-enlighten sila ba? Akala nila sa tawag dyan, yung mga Gnosticism na, yung mga Gnostic dito, akala nila na tawag dyan, alam nila yung kaligtasan. Pero hindi nila alam yung tunay na salvation. So, ito yung sa panahon ni John, na kung paano na yung mga Gnostics, question yung about nga sa pagiging tao ng ating Panginoon Kristo. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. So, ito na yung pag-walk sa light. So, pag-walk sa light, if we walk in the light, so, ibig sabihin, naglalakad dapat tayo na kasama ang Diyos. Sa panahon nito ni John, sinabihan niya na yung mga believer dito sa Ephesians na if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. So, napaka-imposible na sa panahon ni John na ikaw na nasa tawag dyan, kadiliman, mag-walk ka sa light. So, ibig sabihin dyan dito, na ikaw ay saved, dapat mag-walk ka as saved. So, ito nga, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one another. So, ibig sabihin, walang relationship, so walang fellowship. So, yung real relationship muna sa Diyos, yung mauna, bago magkaroon ng real fellowship sa believers, or real fellowship sa Diyos. So, ang tao, nung siya'y na-save, ang believer, nung siya'y na-save, nagkaroon siya ng fellowship sa Diyos. Dahil ang tao nagkasala sa Diyos, naputol yung fellowship niya sa Diyos. Relationship. So, ngayon, sa magitan ng ating Panginoong Kristo, pag ang tao na napalataya sa ating Panginoong Kristo, muling mababalik yung relationship. And then yung fellowship. So, kaya tawag na sweet fellowship. So, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. So, real fellowship begins if we walk in the light. So, metaphorically speaking, yung light dito is yung pamumuhay natin doon sa kabanalan, ayun sa holiness. So, to walk in the light is to walk in holiness. Kaya nga dun sa Ephesians, dito sa panahon ni Pablo, sinabihan ni Pablo ang mga taga-Ephesus na walk as children of light. Walk as children of light. Bakit? Sabi nga dito, if you walk in the light, as He is in the light, we fellowship with Him. So, ibig sabihin, pag hindi tayo saved, pag hindi tayo naglalakad, so, wala sa atin ng light. Nagsisinungaling tayo na meron tayong fellowship sa Kanya. So, makikita natin dito na sa panahon ni John, ang mga believers, may mga problema din doon mismo sa church. Sa panahon ni John. So, sabihin natin na nagturo si Pablo doon, nagturo si Timothy, may mga iba pang nagturo ng mga believers, mga faithful believers. Then, panahon ni John, nung siya naging pastor, nagturo din siya doon. Ang problema, doon sa simbahan, yung Gnosticism, hindi siya nawala. So, maaaring lumate lang siya, kung saan pa, 99.99% natanggal. Pero 0.01% andun pa rin, nanatili. So, yung 0.01%, dumami, naging 100% ulit. So, ito yung naging problema. Kaya, itong Ephesian Church, nakikita natin, wala na siya ngayon. Walang Ephesus. Walang Church of Ephesus. So, makikita natin na yung knowledge, yung mga
Gnostics, yung sabihin natin na ang gusto nila is mag-aral, pag-aralan yung isang bagay. Ang problema, dahil sa sobrang pag-aaral nila, kuni-question nila yung Biblia. Question nila yung sulat ni John. Question nila, sulat ni John. Question nila, sulat ni Pablo. Question nila, iba pang mga sulat ni Pablo. So, makikita natin na ang problema dito, pinakaunang problema, is kapag ang isang tao walang relation sa Diyos, hindi siya magkakaroon ng knowledge. So, maaari kang magkaroon ka ng knowledge, pero yung saving knowledge, wala. So, ang fellowship dito, makikita natin, ito yung fellowship sa kapwa natin believers. Fellowship natin sa Diyos, then fellowship natin sa kapwa believers. So, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Yung cleanseth us from all sin dito, yung cleanseth, hindi ito yung once for a lifetime cleansing. Hindi ito yung nasave ka, malinis ka na. Hindi. Save ka na dito. Ang problema, dahil tao tayo, nagkakasala tayo, tuwing nagkakasala tayo, ang gusto ng Diyos is mag-confess tayo. Kaya ang mga sumunod na verses dyan, 8, 9, 10, it's all about confession of sin. So, yung cleanseth dito is, ito yung paglilinis sa atin tuwing tayo ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Ito yung pag-clean sa atin. Hindi ito yung once in a lifetime na pag-clean sa'yo nung na-save ka. Hindi. Ito yung panahon na ikaw ay saved na pero nakakagawa ka pa rin ng kasalanan. Pero gusto ba ng Diyos ng Kristiyano gumawa ng kasalanan? Hindi gusto ng Diyos yun. Kaya makikita natin dyan, simula sa verse 5, 6, 7, nagbigay na si John ng tawag dyan, mga paalala na kapag sinasabi mo na ikaw ay na kay Kristo pero naglalakad ka pa rin sa kadiliman, nagsisinungaling ka. Wala sa iyo ang katotohanan. Hindi mo binabasa ang salita ng Diyos. Kaya wala sa iyo ang katotohanan. Bakit? Ito sa salita ng Diyos ay katotohanan. Ang ating Panginoon sa Kristo, sabi ng John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. So ang ating Diyos, Jesus Christ, ay katotohanan. So ibig sabihin, kapag ikaw sinasabi mo na ako ay kay Kristo, pero namumuhay ka sa kadiliman, ikaw ay nagsisinungaling. At wala sa iyo ang katotohanan. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. So, una dyan, magkakaroon tayo ng, sa verse 6, if we say we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie. Then sa verse 7, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. So, walang fellowship kung wala kang relationship sa Diyos. Diba? Walang fellowship kayo. Kailan, wala kang makikita na yung magkaiba kayo, pero magkasama kayo. Kaliban kung communist ka, diba? Magkaiba kayo, compromise ka, kasi gusto nilang ng unity, gusto nyo na magkasama, pero magkaiba yung paniniwala nyo. Ito, naniniwala siya sa Jesus Christ ay hindi Diyos. Ito, naniniwala sa Jesus Christ ay ang Diyos ay hindi nagkatawang tao. Tapos ikaw, naniniwala ka Jesus Christ ay 100% Diyos, 100% tao. Pero magka-fellowship kayo. Pwede ba yun? So, biblically speaking, hindi pwede. At hindi yun ang nais ng Diyos. So, ang Diyos ay banal. Dahil banal ang Diyos, hindi kailanman gusto ng Diyos na yung Kristiyano, tayo mga Kristiyano, ang ka-fellowship natin ay tawag dyan, bakal, tapos pag nagkaroon ng rust, madamay ka. So, Kristiyano ka, pwede ka, sabihin, yung friend, kaibigan tayong unsaved, o hindi pwede yung best friend na unsaved. Diba? May best friend tayo unsaved.
Pag may problema, magsabi tayo, pag-ganito ni pastor, ano kayang gawin ko? So may bibigay ba siya sa iyong payo? Wala. Wala siya magbibigay sa iyong payo. E ngayon, Kristiyano ka. Sa kaya yung payo? Sa kapwa mo. Diba? So, isipin natin ang panahon ni John. Sa panahon ni John, ang Gnosticism, ito yung panahon na kung saan yung katawan daw natin, itong body is tawag corrupted. Totoo na corrupted ng katawan natin. Ito yung makasalanan. Kaya ang tao, ang saved, ay merong two nature. Yung old, din yung bago niyang nature. So, yung old, ito yung gusto ng kasalanan, gusto ng lust, gusto ng katanyagan. Ito, yung sa Diyos. Ang problema, dahil tayo Kristiyano, dahil tayo sa mundo pa, mas mabilis tayong mahata ng old nature. Mas mabilis humatak sa ating old nature. Even sa panahon dyan, ang old nature, ganun. Sa panahon dyan, panahon ni Pablo, kaya may kita natin na sinasabi dito dyan na kapag ikaw ay saved, so yung body, sinasabi ng mga Gnostics na yung body na makasalanan, kapag ikaw saved, yung katawan mo, kung magagamit mo yun sa Diyos, di ba? So, yung sinasabi nila, ikaw, sabi Gnostics na yung katawan natin makasalanan at corrupted, at yan ay hindi kailanman titira ang Diyos sa katawan ng tao. So, may kita natin dito na sinagot ko yun dyan, na kapag ang tao ay na-save, at nung siya ay na-save, meron siyang fellowship sa Diyos. Ibig sabihin, even na nasa mundo siya ngayon dito, meron siyang standard, which is ito yung salita ng Diyos. Ito yung Christian standard, yung sinusundan ng Kristiyano, walang iba, kundi ito yung salita ng Diyos. So, walk in the light. So, makikita natin yung paglalakad sa liwanag. Makikita sa verse 5, sinabi dyan, this then is the message which you have heard of Him and declare unto you that God is light. God is light. So, sinabi sa verse 7, as He is in the light. But if we walk in the light, as He is in the light, we'll fellowship one with another. So, yung Christian fellowship ay hindi siya basta-basta ba na Kristiyano ka, baptist ka, o sige, save ka daw, fellowship tayo. Hindi. So, makikita natin, even sa panahon ni John, during panahon ni Pablo, yung fellowship, hindi mo ito yung pwede ipag-fellowship yung magkaiba na tayo wala. Hindi siya pwede. So, ang fellowship dito, pares kayong save. Pares kayo na save. Even sa time ni John, pares silang save yung fellowship. So, isipin mo, dami problema dito sa panahon ni John, sa Ephesian Church. Even sa panahon natin ngayon, mas dumadami yung problem. Bakit? Yung mundo natin, hindi naman pa good, kundi pa bad, pa worse. So, real fellowship begins when we have real fellowship with Jesus Christ. So, the result of real relationship is real fellowship with God and the believers. So, save tayo. So, meron tayong tunay na relasyon. So, problema, pwede yung makausap ng Diyos, manalangin ka. So, itong mga Gnostics, wala sila nun. Ang wala sa Gnostic ay yung saving knowledge. So, walk in the light also means continue living righteously in light or in holiness. Ito yung tuloy-tuloy kang naglalakad. Yung walk in darkness, tuloy-tuloy kang namumuhay sa kasalanan. Yung walk in the light, yung tuloy-tuloy ka naman na namumuhay righteously sa liwanag at sa kabanalan. So, in verse 7 nga, yung cleansed, so ibig sabihin, ito yung believer. So, when a believer sleep or sin, nagkasala siya, ang gagawin niya is mag-confess ng kanyang kasalanan. Yan ang God the Son, sabi dyan, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Yung blood ng ating Panginoon Kristo, yan yung maglilinis sa atin. So, hindi ito yung once for all cleansing. Sila tayo cleansing na kapag ito na-save. Hindi, kapag ito nagkasala,
hindi ka humingi ng tawad, nagkasala ka sa Diyos, hindi ka humingi ng tawad. So questionable if saved ka ba o hindi. Di ba? Hindi ka humingi ng tawad sa Diyos. Kasi pag ang tao, pag ang saved, nagkasala, binigyan niya dito na hihingi ka sa Diyos ng kapatawaran. So, pag humingi ka sa Diyos ng kapatawaran, pwede mo ituloy-tuloy yung kasalanan mo? Hindi. Hindi mo pwede ituloy-tuloy yung kasalanan mo. So, hiningan mo ang tawad yan, dapat pinuputol mo. Di ba? Pinuputol natin yung sa kasalanan natin ba? Tuloy-tuloy. Isipin mo, sabihin natin sa simbahan, ano ka na, 10 years sa simbahan. Kung dati naninigarilyo ka, hanggang ngayon naninigarilyo ka pa rin. Oh. Kung dati uminom ka, hanggang ngayon, uminom ka pa rin. Mas lumala ka. Diba? Kasi may trabaho ka na, may pambili ka pa. So, nakikita natin na sa panahon ni John, ang mga Gnostics, talagang inaano nila na yung katawan makasalanan. Ginagawa ng iba, punta sila sa tawag dyan, sa mga monastery, iba meditation, pag-entrance sa sarili, iba mag-isolate sila, pupunta sila doon sa Mount Apo, sa pinakatuktok Mount Apo, manalangin natin, hindi alam. So, ang gagawin nila, yung sarili nila, tawag dyan, sasaktan nila yung sarili nila kasi makasalanan tayo. Sasaktan nila yung sarili nila, makasalanan ka, gugutumin kita kasi makasalanan ka. So, yun. So, ang Diyos, buwaba ang ating Panginoon Kristo para iligtas ang tao. Pag ang tao, wala siyang saving knowledge, hindi siya maliligtas. Even may knowledge siya sa ating Panginoon Kristo, minsan na pang magbibigay ng tracts, alam ko na yan, alam ko na nasa loob niyan. Pag bubuksan, alam ko na yan, kailangan magsisi dyan. May knowledge sila about doon sa tracts, laman ng tracts, pero wala silang saving knowledge. Wala silang relationship sa Diyos. So, Gnosticism doesn't have saving knowledge of God. They don't have saving knowledge with God. Ang meron sila, knowledge. So, walk in the light also means we have common or likeness of God. So, naglalakad tayo, ito yung pamumuhay natin bilang Kristiyano. Sa panahon ni John, sasabihin niya yung mga believers, na mamuhay kayo bilang isang Kristiyano. Isipin mo, sa panahon dyan, may Temple of Diana. Bago siguro, hindi ba, mapupunta ka sa Temple of Diana, bago na simbahan, hindi ka alam. So, makikita natin na sinasabihan ni John dito, isipin mo, mga kilalang philosopher, di ba? Sa Greece. Plato, ano pa? Socrates. So, makikita natin na yung mga itong Ephesian Church of Ephesus, malapit siya sa Greece. So, yung Greek culture, hindi papasa ba? Yung mabilis na-influence. Say, Turkey, then Greece. So, yung influence ba? So, knowledge ng world, then yung kulang na knowledge sa salita ng Diyos, pag pinagsama, yun yung apostasy. Diba? Yung nagiging apostate yung katawan. Imbis na magiging pure yung katawan, hindi. Kasi pinagsama yung knowledge, sabi mo, narinig nila sa Plato kunyari, na nagsasalita. Then, si Pablo, hindi naman na pinakinggan, napadaan lang sila, pakinggan nila. Ngayon, pinagsama nila. Kung kinalabasan, question na nila yung pagiging tao ng ating Panginoong Kristo. So, if you're a Christian and continue walking in sin or doing sin habitually, then examine yourselves. Examine natin sarili natin. Christian ako, pero masaya ako dito sa mundo. Mundo, ibig sabihin, sa sistema ba? Masaya tayo na kasama natin, kasalamuhan natin yung mga tawag dyan, mga nagpo-fornicate, di ba? Yung mga nagko-compromise, tapos masaya tayo kasi natutulungan nila tayo. Problema, imbis ikaw yung magdadala sa kanila ba, maghahatak sa kanila, ikaw yung nahahatak nila. Kaya ang pinakamahalaga dito na after ang tao na say,
is yun yung panahon na kung saan siya ay maglingkod sa Diyos. Yun yung talagang nais ng Diyos na after ka mag-save, so sabi dyan dito, after mo mag-save, so ito na. Yun yung pamumuhay natin bilang Kristiyano. So, yung pamumuhay natin bilang Kristiyano, hindi yung, ano ba, tawag dyan, dito ako masaya, kaya dito yung gusto ko. Yung kanina nga, yung sinasabi nga na, saka na maglilingkod sa Diyos kapag tapos na ako ng college, pag may trabaho na ako, kapag natulungan ko ng magulang ko, saka na maglilingkod sa Diyos. Ang problema, ang sinasabi mong yan, hindi mo na magagawa yan. Hindi ka na makapaglingkod sa Diyos. Kasi, kapag meron ka ng nagawa mo na yon, iisipin mo pa bang maglingkod sa Diyos? Hindi na. Kasi, kung saan pa, success ka na. So, kaya dito, may kita natin na kapag tayo ay may saving knowledge, o alam natin yung relation, meron tayong alam natin, no, hindi lamang head knowledge, kundi na-experience natin. So, kapag na na-experience natin yung salvation na galing sa Diyos. Let's pray. Mamandakila, makapangyarihan sila, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan naman sa aming buhay. Papasalamat po kami sa inyong patuloy na pagbibigay sa amin ng kaalaman sa inyong banal na salita, which is our standard, aming pinanghahawakan, ang manual ng aming buhay, at kumpas na habang nandito kami sa mundong ito. Tulungan niyo po patuloy na aming mga napag-aralan ay patuloy po Ama na may apply namin sa aming buhay, makapagtama sa paglalakad bilang isang Kristiyano, na kami Ama ay maging mapagmatyag sa bawat sulok ng aming buhay, na patuloy po kami maglakad ng naayon po sa inyong kalooban. Ama, i-bless niyo po ang aming mga napag-aralan. Tulungan niyo po Ama na patuloy po kami matuto at makapag-share sa aming mga kapwa Kristiyano or sa mga tao na hindi pa saved. Ama, binabalik namin sa iyo ng karangalan. In Jesus' name, pray.